gagawin sa lugar na ito. Ready na po tayo. Let's sing this up. One more time. Nothing is impossible. Put your trust in God. Hallelujah. Much, much better. When you trust in His heart. Just trust in God's Son come to me. He's done everything to unbelief. Share a very short message. Hindi ko po alam ang inyong mga sitwasyon, pero ang Diyos po ay Diyos sa gitna ng inyong mga sitwasyon. Say amen. Let me say this morning, before I start, that anuman po ang inyong mga sirkumstansya, anuman ang inyong kalagayan, gusto ko pong sabihin sa inyo, you can trust God. Sino po rito naniniwala kayo na may magagawa pa rin ng Diyos sa gitna ng inyong mga sirkumstansya? Yes. Can I give you the chance to sing the song? And all things that surround become shadows. Give you the joy to sing your heart, Lord. When I found the joy and reaching your heart, and when my will becomes and all things that surround become shadows. Ano man ang sirkumstansya, ito po ang tamang response. Everywhere. I worship you. Just to worship you, Lord. Let us linger in the presence of God. And I just want to praise you. Just lift my hands and say, I love you, Lord. You are everything to me. Are everything to me. And I exalt you. Hindi mo kong itaas ang kamay everywhere.
Jesus, you are everything to me. And I exalt. Receive our worship, Lord, our humble adoration this morning. I exalt your name. Give the chance to get connected with God in prayer. When you bow your head for a while and have your moment in prayer, wherever you are today. Maraming salamat sa nakaraang pagpapalag. Salamat po sa past blessings, goodness, provision. Salamat. We can serve and we can come before you today. Father, the acknowledgement natin is apart from you, Lord, we just to deliver the message that you place in my heart today. Not with enticing words of man's wisdom. Katagpuin niyo po lahat ng inyong mga anak. May you heal us and restore us today. As we promise to give you the highest praise. Only in Jesus' matchless name, everyone who say and agree, Amen. Surely the presence of the Lord is in this place. Say Amen. God is the strength of my heart, my Lord. Let's just sing this song one more time. Oh my heaven, heaven. Oh my heaven. There is nothing on earth, Lord God. There is nothing on earth I desire. In my heart and my head, my heart and my strength. Many times. But there is one truth. Sabay-sabay. God is the strength. Sinasabi natin ang isang bagay. He's our strength, right? Whatever the condition you do have today, believe that God is your strength and God will sustain us. One more time, my Lord. The congregation. My heart in heaven. I want to hear you sing louder. Can you better do that? Can we do that? I desire. Beside you, much better. My heart and my strength, many times they break. I love this, but there is one truth. Somebody say, God is your strength. God is your strength. If you have your Bible, would you turn with me in 1 Kings 11, beginning verse 4 up to 9. Ito po ang mga salita ng Diyos. 1 Kings chapter 11, beginning verse 4 up to 11. Was verse 9. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted
to the Lord his God as the heart of David his father had been. The congregation from verse 5. Allow me to read verse 6. So Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely as David his father had done. Verse 7, 1 to 3. Sabay-sabay po tayo. 8 hanggang 9. He did the same for all his foreign wives, who burned incense, offered sacrifices to their gods. Pakilakasan mo yung 9. The Lord became angry with Solomon because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang salita. You will be seated. Magandang umaga po. Good morning. Yan. Magandang umaga po. Allow me to go straight to the preaching of God's Word since the whole service po tayo. We'll be having our Holy Communion at the same time this morning. Let me talk this morning, a short subject po, pinamagatan kong the danger of backsliding. Sabi ko, the danger of backsliding. Siguro po, many years ago, when I got born again way back in Arroyo, dekada 80, lagi ko pong narinig yung teaching ng backsliding. But as of now, medyo bihira na. But let me talk about today, isa sa mga dangers, one of the dangers we face when we serve the Lord. And that is the danger of backsliding. And tatlo lang po ang ating pag-uusapan. We will try to have a good definition of what is backsliding. What causes siguro signs ng backsliding. And at the end of the day, pag-usapan natin paano tayo makarecover dito sa ganitong kondisyon. Kung may isa pong malungkot na reality, one of the saddest sins witness and we experience ay makakita tayo ng isang taong before they serve the Lord faithfully and after ilang panahon hindi na sila dumadalo sa church, no longer attending the Lord, no longer serving the Lord faithfully. At tanong natin ano ang naging problema. So tatlong bagay muna po, initial thoughts on the subject. Number 1, when you talk about backsliding, the Bible speaks much about backsliding. Sa banal na kasulatan, when you talk about backsliding is a serious matter before the Lord. Ito po isang bagay na masyadong seryoso sa Diyos. Kasi ang ibig sabihin ng backsliding is to turn back to God. Isang seryosong bagay sa Diyos na talikuran mo siya. Isang seryosong bagay na iwanan ka ng asawa mo. Nandiyan po ba kayo? It is a serious thing na talikuran ka ng iyong anak. Maging kalikuran ng isang kaibigan, it is a serious thing. How about turning your back to God? It is really a serious matter on the part of God. Napakaseryoso po sa Diyos niyan. But we cannot deny the fact, ito pong backsliding ay isang sakit na hindi mo nararamdaman, meron ka na. Yun yung pangalawang bagay. Ano po? When you talk about backsliding is very real and possible. When you talk about backsliding begins unexpectedly, unconsciously, like many other dangerous diseases. Ang tatlong bagay po, when you talk about backsliding always begins in the heart. Pagkasabi po, begins in the heart. Kasi nga po sa puso nagsisimula, hindi mo nakikita na meron ka na pala. Ang sabi po ng isang sikat na mga ngaral, sabi po niya doon sa isang aklat niya, si Chodor F., sabi niya, backsliding, sabi niya, starts in such a subtle way that most of us are not aware. Minsan may backsliding spirit na pala sa puso mo, and meron na pala, and backsliding never begins with a loud bang. Hindi siya maingay, it begins quietly, slowly, insidiously. It is in your heart, and then, nagulat ka pa. Nagising ka na lang isang araw, ayaw mo nang dumalo ng church. Nagising ka na lang isang araw, ayaw mo nang mag-pray. Nagising ka na lang isang araw at ang sabi mo, I don't like to attend the church anymore. Ang tanong, lahat ba ng Kristiyano pwedeng mag-backslide? Ang sagot ko po, yes. Every Christians ay
there is a possibility, kahit pastor, kahit worship leader, possible nga, ang pastor nagtuturo, pero backslider eh. Possible nga, nakaupo po kayo ngayon dyan, nasa church, and yet you are backslider. Possible, tumutugtog ka sa gawain ng Diyos, pero ang puso mo malayo na sa Diyos. It is possible. So when we talk about backsliding, it is really a dangerous thing. It begins in the heart. And this condition will eventually become evidently externally. Kung mayroong backsliding spirit sa puso mo, sa isip mo, lalabas at lalabas po yun. So, meron pong isang awit, ano si Marlon? Ang sabi ng awit, Lord, my heart is prone to wander. Yun po ay isang hymno, isang old song, written mga 1800s. Sinulat ng isang writer. Ang naturalesa ng puso, sabi ng Panginoon, Hosea 11:7, tingin po kay Pastor, Diyos lang po kasi ang nakakaalam ng puso natin eh. Ang naturalesa ng tao, sabi ng Lord, my people are bent to backsliding from me. Alam ng Diyos po yun. Lahat tayo dito, meron tayong naturalesa na bigla na lang tayong lumalamig at parang lumalayo ang puso eh. Tama eh. Yung linya na yun, Marlon. Lord, my heart is prone to wander, prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for our courts above. Thank you, Marlon. I just call you later. Alam niyo po, sa isang libro ni Billy Graham, sila po kasi ang dami nilang crusade all over the world. Ang sabi po niya doon sa isang aklat niya, 85% ng dumalo ng kanilang crusade ay hindi nagpatuloy sa Diyos. 85%, sabi niya, abandon their faith along the way. Then I realized talagang when we talk about backsliding, it is a serious thing in the eyes of God. So pag-usapan po natin. Ang tanong ko po, my reflection question this morning, ito po ang tanong ko. Where is the present course of your life taking you? Saan papunta? Saan patungo ang buhay niyo ngayon? Are you moving toward the Lord? Or moving away from Him? Kumusta po ang ating relasyon sa Diyos? Palapit ba tayo sa Diyos? O palayo tayo sa Panginoon? Kayo lang pong nakakaalam niya. So let's try to have a working definition. What do you mean, Pastor, by backsliding in the context of the Bible? Very basic. The word itself needs no explanation, pero kuhanin pa rin natin. When we talk about backsliding, the term backsliding means simply turning one's back on God. Ibig sabihin, tumatalikod. Nakaharap ako sa inyo ngayon, tumalikod po ako, that is backsliding. Then I walk away. Ganun din sa Diyos. Eto ka, nakaharap ka sa Diyos, you're serving God right now, and then you decided to turn back, and you walk away from God. Ang tawag po doon ay, now, punta tayo sa context ng Bible. Sa Christianity, the word backslide in Christian context implies movement. Pagkasabi po, movement. Tingnan niyo po, away. Pagkasabi po, away. Away from Christ. Lumalayo ka sa Kanya rather than toward Him. Hindi ka lumalapit sa Panginoon, kundi lumalayo ka. So yun po yung salitang backsliding. Sa Bible, let me give you some examples. Example, Exodus 32 verse 8. Mga example po ng pagtalikod sa Diyos. They have been quickly turned away. Sino po ang binabanggit? Ang mga Israelita. After ng deliverance sa Egypt, ilang buwan lang ang lumipas. Si Moses nandun sa Mount Sinai for 40 days. At nakita ng Diyos, sabi po, they have been quickly turned away from what I commanded them. Kabiling-bili na ng Diyos, huwag na huwag sasamba sa Diyos-Diyosan. Eto ngayon, pinupurso nila ang isang Diyos. Another example ay si King Saul, 1 Samuel 15 verse 11. Ang sabi ng Lord, I am grieved that I have made Saul king because he has turned away. Ginamit po yung salitang turn away. Sabi ng Lord, nalulungkot ako sapagkat
ginawa kong hari itong si Saul at ako'y tinalikuran niya. So, it's very biblical po. No? Si Solomon, binasa natin kanina, 1 Kings 11 verse 4. We will talk more on Solomon. Ang sabi ng Panginoon, as Solomon grew old, his wives turned his... Tama po ba ang backsliding nagsisimula sa puso? Pansinin niyo po, ang unang lumayo kay Solomon sa Diyos ay sa puso niya. His wives turned his heart after other gods. Kaya pag lumalayo tayo sa Diyos, hindi mo naman nararamdaman yun eh. Pero pag titingnan mo, pakikiramdaman mo sa puso mo, ano ba ang nakakaakit sa akin ngayon? Ano ba ang direksyon ng puso ko? Ang direksyon ng puso mo, doon ka pupunta sa ayaw at gusto mo. So when we talk about backsliding, konteksto po yan. Maski sa bagong tipan po, may backsliding eh. Sa panahon ng Panginoong Jesus, sa John chapter 6:66, it was recorded. Tingnan natin sandali. From the time, or this time, many of His disciples turned back and no longer followed Him. Yun po ang ibig kong sabihin. Kasi dalawa po yung mabigat na interpret eh. Backsliding and apostasy. Magkaiba po yun. Ang backsliding, isang temporaring kondisyon ng iyong puso. Pero ang apostasy, yan ay permanenteng kinalikuran mo ng Panginoon. At wala ka na sa posisyon na mag-repent. Magkaiba po yung dalawa. But I'm talking about backsliding. Binibigyan ko kayo ng isang simpleng definition. Now, punta po tayo sa tinatawag na general definition ng backsliding. Synonyms muna. Ang mga synonyms, basahin po natin ng backsliding, include 1. Relapse. Next. Pangatlo. Next. You go wrong. You stray. Nagpakaliko-liko. No, nagpakaligaw. Revert to old habits. Bumalik ka sa dati mong bisyo at kasalanan. You fall back. You degenerate. Bumalik ka sa dati mong buhay. At nagtaka ka, sabi, bakit ako nabalik dito sa buhay na ito? Kristyano na ako. Ayun. Now, marirealize mo na, nga, no? Ang tawag po doon sa scriptures ay, you backslide. Walang nakakaalam, walang nakakita, pero alam na alam mo sa puso mo, malayo ka na sa Panginoon. Are you still there? So, let's have some working definition. 5 general meaning of backsliding from the scriptures. 5, gawin natin mas simple, kasi medyo mahirap intindihin pa eh. Simplify. 1, turning from God. Pagkasabi ko, turning from God. When we talk about backsliding, you turn from God. Alam niyo po bang si Solomon, mahal na mahal niya ang Diyos? Are you there? Pakipatunayan mo, Pastor. 1 Kings chapter 3, verses 3 to 4. Sa earlier part ng kanyang buhay, mahal niya ang Diyos. Mahal na mahal niya. Basa po, Solomon showed his for the Lord. Nabasa niyo po ba? Mahal niya ang Diyos. Early part ng kanyang buhay, mahal na mahal niya ang Diyos. Pagkalipas ng maraming taon, tingnan po natin ang Bible natin. Balikan yung 1 Kings 11 verse 4. Ano po ang nakalagay? Basa po. 1 Kings 11 verse 4. As Solomon grew old. Tingin po kay Pastor. Hindi ba dapat mas tumatanda? Mas matatag sa pananampalataya? Ilan kaya sa atin? Sino po rito? Bata pa lang, born again na sa Sunday school pa lang. Nagsimula kang ma-born again, edad mo 10, 11, 12, and now, may sarili kang pamilya. At nagtatanong ka, sabi mo, kumusta kaya ang pagmamahal ko sa Diyos? Sometimes we turn away from God. Si Solomon po, tingin po kayo kay Pastor, edad daw po niya dyan, mga 40 hanggang 50. Nahirapan po siyang mag-transition sa bagong buhay. Karamihan ng mga naging unfaithful na asawa, may transition ng buhay sa edad nila. And they turn away from God. And Solomon, nagkaroon siya ng problema. Kaya po yung panahon ng transition, napaka-dangerous po niyan. When you reach 40, when you reach 50, when you reach 60, ano pa nga ba ang edad na susunod? O doon gano'n na lang muna tayo. Kasi sa Pilipinas, 50 na yun lang naman ang mahabang buhay.
Kaya kung kayo po'y 65, congratulations. Mahabang buhay yan. At kung kayo po'y 75, binabati ko kayo. Nandun na kayo sa bonus. Hindi po ako nagbibiro. Totoo po yun. Ang lifespan ng Pilipino, pangkaraniwan, 59. Kaya kung pag-iisipan po natin, so, bakit? Ang tanong ko, common question. Kasi Joey, anong dahilan? Bakit si Solomon ay nalayo sa Diyos? Tingnan niyo po yung ilang verses. Kasi po, as I have said, backsliding always starts in the heart. Verse 2, 1 Kings 11, verse 2. Isa-isahin ko lang po. No? Tingnan niyo po, 6 na beses sa binanggit yung puso. Sabi po, because they will surely turn your hearts after. Nagbabala na ang Diyos eh. Sabi ng Lord, tsak na, hihikayatin niya kayong lumayo sa akin. Verse 3, binanggit na naman yung word na heart. Verse 3, he had 700 wives of royal birth and 300 concubines. His wives led him, sa ibang salin po, heart pa rin ang binanggit. Verse 4, tingnan po natin. When Solomon was old, that his wives turned his, dalawang beses binanggit yung heart niyan. Latter part, as was the heart of his father. Paulit-ulit po. Pag kayo po nag-aaral ng Bible, ang tawag po doon, yung mga inuulit na repeated words, susi po yun sa tamang interpretasyon. Pagdating sa verse 9, binanggit na naman yung heart. Pang-6 na beses. So it was when Solomon was old that his wives, so the Lord became angry with Solomon because his heart had, you see, ano po ang dahilan? Balikan niyo po yung verse 2. Verse 1, anong dahilan? Bakit nalayo si Solomon sa Diyos? But King Solomon loved many. Yun pala ang naging problema ni Solomon. Mas minahal niya yung marami niyang asawa. Hindi po masamang mahalin ang asawa. Pero pag mas mahal mo na yan kaysa sa Diyos, may problema ka. Verse 2. Try to see verse 2. Sabi ng verse 2, from the nation of whom the Lord had said to the children of Israel. Kayo po ang bumasa, you shall not, ulit po, you shall not intermarry with them, nor with you. Huwag na huwag ninyong mapangasawa yung mga lahing yan. Bakit? Alam ng Diyos. Basa, surely they will. Pakiulit po, they will turn away your hearts after their gods. Nagkamali ho ba ang salita ng Diyos? Hindi po. Alam po ng Diyos na madali tayong marahuyo, mainganya ng masama. Kaya ang Panginoon may mga parametro, sinasabi ng Lord ito. Huwag kang uupo sa upuan ng masasama. Mahahawa ka dyan. Bad company corrupts character. Do not join them. Very clear ang Bible eh. Pero tayo, feeling natin, we're strong. Little compromise. Nagko-compromise po siya slowly but surely. Hindi niya alam. Ang backsliding po kasi, hindi naman biglang backslider ka ngayon eh. Umaattend ka pa nga ngayon at natutulog ka pa sa service. Sometimes we compromise the walk, we compromise the word. Pakisabi po, compromise the word. Ang una mong ikukompromiso yung salita ng Diyos. Nakikinig po ba kayo? The next thing na iko-compromise mo kung paano ka nabubuhay. Na pwede mo nang yakapin yung buhay ng mga hindi Kristiyano. Little by little, you compromise. Alam mo yung dapat. Last, tumingin po kayo, you compromise your witness. Ang sabi mo, kaya ka magtatrabaho dito, gusto mo maakay sa Diyos. At the end of the day, nalayo ka sa Diyos. You compromise the walk. You compromise the word. And you compromise your witness. Instead of influencing them for good, you influence them. You got influenced by evil. Sa halip na akayin mo sa Diyos yan, ngayon, ikaw ang naakay. At sabi mo, ano nagkamali sa akin? Basic po yun. Pangalawa, a simple general definition of backsliding. Pakisabi po, turning from Christ. Basahin ko po ulit. From that time, many of His disciples went back and walked no more with Him. Masakit po ito. This point in time, ang daming disciples si Jesus. Pero sabi ng Bible, dumating ang panahon,
Tumalikod sila sa Panginoon. Kaya nagtanong si Jesus Christ, verse 67, tinanong niya yung mga disciples. Sabi ng Lord sa mga disciples, John 6:67, "Do you want to leave me too? O do you want to live too? Do you?" Sabi ng Lord, kayo, aalis din ba kayo? Iiwanan niyo rin ba ako? Pakitanong po yung katabi mo, ikaw, aalis ka rin ba? Sumagot po si Peter. Ang ganda ng sagot ni Peter sa 68. Sabi ni Peter, basahin po natin yung 68. Sabi ni Peter, "Lord, to whom shall we go? You have the words of..." Lord, kanino ako pupunta? Nasa iyong salita na nagbibigay buhay. Yun po ang problema ng Kristiyano. Tumingin po kayo kay Pastor Joey. Alam niyo, nung ako'y bata pa, pagka nag-garden ho kami, hindi kami nagpupunta sa gripo. Naghuhukay po kami ng kanal o ng balon. And then, pag may konting tubig, iiwanan ko na yun. And the following day, pag magdidilig po ako, dun po ako kakadlo ng tubig. Kasi sa balon may tubig. But sometimes, pagkalalim-halim ng hukay mo sa balon, walang... Ganun po ang ginagawa natin minsan. Naghuhukay tayo ng mga balon sa paligid natin na ipapalit natin sa Diyos. Ang paniwala natin, makakakuha tayo ng tubig dun. And then, dadating ang panahon, ang buhay mo empty. Why? Naghukay ka ng balon na walang inibigay na tubig sa'yo. Kumusta po ang mga balon na iniinuman nyo? Polluted o pure? Minsan, umiinom tayo ng tubig, hindi natin alam, nalalason tayo. Many years ago, kainom ko po ng tubig ngayon, hindi pa na-purified. Nagulat po ako na amoebiasis pala yun. Matagal gamutin po yun. Namamayad ka na lang ng konti. Hindi mo nararamdaman yung iniinom ng tubig Ganon din po. Minsan, yung mga pinanonood ng pelikula, yung mga bagay na ginagawa mo, hindi mo alam umiinom ka ng mga tubig na isang araw malalaso ng spiritualidad mo. And you turn away from Christ. Are you listening today? 3. When we talk about backsliding, turning from our first love. Yung po ang ibig ko sabihin. Sometimes, hindi natin nararamdaman, lumalayo na tayo sa Panginoon. The Church of Ephesus, tingnan po natin, chapter 2, verse 3. Inumerate ng Panginoong Jesus yung magaganda ginagawa nila. Sabi ng Lord, you have persevered, you have patience, you have labored. Gising po ba kayo? At hindi ka napagod. Sabi ng Lord, lahat ng yan magagandang ginagawa mo. Pero sabi ng Lord in verse 4, nevertheless, pakisabi ko, nevertheless, I have this against you. Tingin po kayo kay Pastor Joey. Sometimes, we deceive ourselves when we assume that being busy and doing a lot of things for God is sufficient to please God. Akala natin, porke busy tayo, marami tayong ginagawa sa Diyos, okay na yun. Hindi po pala. Kung ang pagbabatayan ay ang kasipagan at dami ng ginagawa, check po sana ang Church ng Ephesus. Pero ang problema, sabi ng Lord, nevertheless, I have this against you. Doing our duty void of devotion. Tumingin po kayo. Ano mang bagay na ginagawa mo na hindi mo ginagawa sa pagmamahal, hindi po papasa sa Diyos yan. Are you listening? Ano mang ginagawa nyo out of obligation lang, hindi po masaya ang Diyos. Yun po, we turn away from God. Paano? Wala na yung dating pagmamahal mo sa Diyos. The question is, God is concerned not about why we do what we do, but why we do it. Mahalaga sa Diyos, ba't mo ginagawa yan? Bakit ka naglilingkod? Bakit ka nagpipreach? Tingin mo kayo kay Pastor, bakit ka magbibigay mo mamaya? Kasi utos yun, obligasyon Magandang sabihin mo, because I love the Lord. I love the perishing souls. Sometimes hindi natin alam, unti-unti na tayong lumalayo sa Diyos. Kasi pa ba kayo? Madali lang naman po ito. Punta po tayo sa pang-apat. Turning from the gospel. Dinidefine ng New Testament ang NLT po yung translation. Ang sabi ni Pablo, I am amazed that you are turning away too soon from God.
Sabi ni Pablo, nagulat ako that you already followed another gospel. Tingin po kayo kay Pastor Joey. Ang pagbabackslide, hindi lang yung panlalamig sa faith. Tingin po kayo, pag in-embrace mo yung mga maling katuruan, hindi mo alam, you are turning away from God. Hindi pwedeng i-embrace mo ang maling doctrine at magiging tama ang buhay mo. Kaya po importante yung tamang doktrina ang paniniwalaan mo. Sapagkat ang doktrina that you will embrace today ay magpuproduce ng character at attitude sa iyo. Pag mali ang doktrina, siya mali ang buhay. Halimbawa, maling doktrina. Sabi nung isa nagtuturo, okay lang na maraming kasama. Okay lang po ba yun? Basta kaya mong suportahan, okay po ba yun? Clear ang word of God, thou shall not commit adultery. Pag in-embrace mo yun, at iyon ang pinaniwalaan mong doktrina, tingin po kay Pastor, anong klaseng moralidad meron ka? Are you listening? Wala po yata akong kausap. Are you there? Minsan, yung pinaniniwalaan mong teaching, may epekto yun sa buhay mo, hindi mo nakapansin eh. Hindi, okay lang naman magkasala, naiintindihan ng Diyos. Is that correct teaching? Okay lang naman magnakaw, bibigay ko naman sa mahihirap. Come on! Ano ba yun? Saan mabasa sa Bible yun? Sometimes we don't even realize we're turning to another gospel. And hindi mo alam, when you turn to another gospel, you're turning away from God. Panglima ho, isip pa ho ba kayo? Turning to the world. Ang another definition ng backsliding sa Bible, we turn to the world. Ibig sabihin, naging worldly na ulit tayo. Ibig sabihin, a backslider finds more delight in the pursuit of worldly things. Madaling malaman, pag backslider na tayo, tingin ko kayo kay Pastor, mas excited kang magpunta sa mundo. Pag dadating yung linggo, sabi mo, Sunday ba ngayon? Hindi mo alam na Sunday. Dati nga excited ka bago dumating ang Sunday. Are you there? Masyado kang na-attract ng mundo and then, hindi ko pa sinasabi masama ang mga worldly things. Okay lang po yan. Ang masama, yun ang pinupurso mo. Ang feeling mo ngayon, yun yung number one na prioridad mo. A backslider finds more delight in the pursuit of worldly things than Christ. Madali ko pong malaman pag malamig ka sa Diyos. Mas nai-excite ako ng mga bagay ng mundo. Pag-excited ka bang dumalo ngayon o manood ng finals bukas? Oh, ako naman si Pastor, pati basketball naman hindi naanan. Sa totoo lang, di mo ba nakakahiya na mas excited kang manood ng TV? Si Pastor naman. Tanong lang po yun. Yung totoo lang, are you excited? Kaya mo bang mag-absent ng church, manood lang ng movie. Ang si Pastor naman, huwag mo kayo magpaparinig. Hindi po ako nagpaparinig. Diretsahan mo yan. Mas excited tayo. Mas passionate tayo. Nasabihin tayo na sa church. Wala kang gana. Punta na mo, let us go. You're excited about the things of the world. Tingnan niyo po yung sarili mo. Pag pinag-uusapan ng Diyos, madaling malaman pag nag-backslide ka na eh. Ang dating sa iyo, corny. Sabihin mo, naman natin ang usapan. Sa church ka, puro God na. Ito naman iba naman pag-usapan. Let's talk about mga artista. Let's talk about the passion. Let's talk about... Tingnan niyo po yung mga lingwahe niya. Hindi po pwedeng puno ka ng pagmamahal sa Diyos at ang sasabihin mo ay mga bagay na hindi sa Diyos. Are you there? Kung ang ala po kong kausap. Kaya makikita mo yung sarili mo. So, pag-usapan natin ito. Punta po tayo sa pangalawang puntos. Give me 15 more minutes. Ito po yung backslider. What is backslider? Sinamarize ko po sa tatlong bagay. One, a backslider had at one time demonstrated a commitment to Christ, but he has reverted to old ways. Pag ikaw ay Kristiyano dati na committed sa Diyos at ngayon bumalik ka na sa dati mong buhay, ang tawag sa iyo ay, huwag mo naman sabihin sa akin, Kristiyano ka pa niyan. Bumalik ka na nga sa bisyo, dalawa na nga yung asawa mo, illegal na nga yung trabaho mo, at sabihin, oh, I'm a Christian. Hindi ba nahihiyang sabihin nyo? Sinasabi mo pa rin Kristiyano ka? Tapos ganyan ang buhay mo?
Diretso lang po ako nagsasalita. Kung sinasabi mo Kristiyano ka, sasabihin ko sa iyo, you are not a good testimony for Christ. Sapagkat sasabihin niya, kahit ano Kristiyano, you are not a good testimony for God. And I think, ito ang dahilan bakit humina ang gospel. Maraming mga Kristiyano. I think we backslide. Lahat tayo, one way or another. Temporarily, yung iba naman permanently, hanggang nagpunta na ng apostasy. 2. Basa ko, 1, 2, 3. A backslider is someone you're going the wrong way. Obviously, spiritually, mali yung tinatahak mong buhay. Mali yung pinupuntahan mo. At sasabihin mo, I am a Christian. Eh, mali nga yung buhay mo na pinupuntahan eh. Nasa mali kang ang relasyon ngayon eh. Sa katunayan, yung kasama mo ngayon, hindi mo totoong asawa. At sasabihin mo, I am a Christian. Come on! Nabubuhay ka sa litin, nabuhay. Sabi mo, I am a Christian! I am born again! I'm spirit-filled. And believe me, tumingin po kayo kay Pastor Joey, marami pong ganyan. Kaya mga Kristiyano, naghahanap ng church, tumingin po kayo na okay lang yung ganung buhay. Nakikinig po ba kayo? Wala na po akong kausap. Naghahanap sila ng church na okay lang yun. At sasabihin ng pastor, it's okay. Maintindihan ka ng Diyos. And I think you are misrepresenting God. Tingin po kayo kay Pastor Joey. Hindi po kikindat ang Diyos pag nakita ang kasalanan mo at ngingiti sabihin ng Diyos, okay lang yan. Hindi ganun ang Diyos. Baka mali ang Diyos na kilala mo. He's a holy God. Hindi po ako hihingi ng pasensya kasi obligasyon ko magturo ng tama. Hindi ko po obligasyon na pasayahin kayo. It is my obligation to share to you the Word of God, regardless what you feel. Maybe I can offend you today, pero yun ang paraan para maitama ang buhay niyo at ganyan niyo. Pangatlo po, gising mo ba kayo? Backslider is someone who moves away from your close fellowship with Christ. Kung kayo'y malayo sa Diyos ngayon, hindi ko napuhulaan kung sino ang lumayo. Ikaw. Hindi lalayo ang Diyos sa'yo. Kung tayo po'y malamig sa Diyos ngayon, I think the issue is not God. I think the issue is ikaw, sarili mo. Ano mang kondisyon ho ninyo spiritually, hindi yan dahil ang Diyos ay kulang. Kundi dahil siguro pinabayaan mo yung relasyon mo sa Panginoon. A backslider is someone who loses zeal and interest they once had for the things of God. Madali malaman pagka nag-backslide ka na wala na yung zeal mo sa Diyos, so hindi ka na excited. Now, punta po ako sa pangalawang puntos. I hope you're learning something. Ikausap ko ako. 7 common signs of a backslidden heart. 7 simpleng ebidensya, palatandaan na malayo na ako sa Diyos. Number 1, pasa ho. 1, 2, 3. When there is a declining personal devotion to God. Sabi ng Lord, I have this against you, that you have left your first love. Si Solomon po sa Hefset, unti-unti siyang lumalayo sa Diyos, hindi niya nararamdaman. And then, the sad part, nung matanda na siya, at sabi ng Diyos, naglingkod pa siya sa iba't ibang Diyos. Kumusta po ang devotion natin sa Diyos? The backsliding spirit always starts in the heart. Yung panlalamig sa Diyos, sinulat ko po yung mga verses kanina habang nag-pray po ako. Ito po ang magiging prevailing spirit in the last days. Matthew 24:12. Tingnan niyo po. In Matthew 24:12, pakibasa lang po. 1, 2, 3. Ano pong nakalagay? Pakiulit po. Ayan po. You see, and because lawlessness will abound, the love of many will grow. Prophecy pala yan. Sa huling panahon, ang description ng mga tao, manlalamig ang marami sa Diyos.
Ito po, mas worse. Mas worse po ito. 2 Timothy 3 verse 4. Pakibasa po. Magiging traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. So makikita natin nung no? So at the end of the day, tinatanong ko po, tingin ko kay Pastor Joey, tanong ko sa sarili ko, please look at me, ang spirit, ang backsliding ba spirit? What do you think? Kung may isang spirit na pinawalan si Satan in the last days, the spirit of backsliding. People will backslide. Why? Because there is a spirit. There is a prevailing spirit. Pinag-aaralan ko po siya, inaaral ko po siyang mabuti. Sabi ko, Lord, is this a spirit? Nakakarapin namin in the last days. Actually po sa Timothy, ang sabi po doon, in the last days po, people will, not only lovers, sa chapter 4 po, 1 Timothy 4, verse 1, basahin natin. So ito po spirit eh. 1 Timothy anak. 2 Timothy sabi ko. Sobra ako sa kape. Now, the Spirit expressly says that in the latter times, some will, tingin niyo po, hindi na magbabackslide, will from faith. Bakit? Giving heed to, tanong, you see, some people will be deceived. There is a spirit. May spirit po eh. Sometimes, we don't even realize na tayo papunta sa ganung kalagayan. Again, backsliding is the thing of the heart. Sisimula akong lumayo yung puso natin. So, bantayan po natin. Ang sabi ni John Blackhart sa libro niya, pakibasa po, it is possible to be in our religion, yet distant in our... Totoo po eh. Pwedeng sa paglabas, madadaya mong tao na spiritual ka, malalim ka sa Diyos, pero in reality, malayo ng relasyon mo sa Diyos. Yan ang unang ebidensya na ang puso natin. Check po ba? Hindi. Wala ko yan, Pastor. Kayo na lang mong mag-check. Huwag niyo checkan yung katabi niyo. Punta po tayo sa pangalawa. 1, 2, 3. Pakibasa po. When and the Word of God ceases to be vital part of your Christian life. Madali pong malaman. Bakit? Sa buhay ng Kristiyano, Acts, basahin natin yung Acts. Can we click? Acts 6 verse 4. Nakalagay, but we will give ourselves continually to... Anong pinakamahalaga sa Kristiyano? Prayer and Word of God. Pag tayo po'y bagong born again, hanggang ngayon, at Kristiyano tayo, may isang aklat na mahal tayo, and that is the Word of God. Say Amen. Pag puno ka ng pagmamahal sa Diyos, nako, ang salita ng Diyos pinakamahalaga sa iyo. Pero pag malamig ka na sa Diyos, ang Bible po nagiging uninteresting. Even the message na narinig mo, repulsive, sabi mo, hindi para sa akin yan. Alam mo na kung ako ang mensahe kay Pastor. When you read the Bible, sabi mo, ano i-apply ko dito? Hirap na lang intindihin ito. Madali pong malaman pag nagpa-backslide ang puso natin. We lack spiritual appetite. Hindi ka na excited. Dati, madaling araw, babangon ko pa nga mag-i-invest ka ng time to read the Bible. Say Amen. We spend time meditating on the Word of God. Ginuguhitan mo yung Bible. Ngayon, kilay na lang ang ginuguhitan mo. Lahat, everything, you know. And you are excited. Sabi nga, ano kaya yung mensahe sa Sunday? And pagdating mo ng bahay, babalikan mo yung notes mo. Uso ngayon, hindi na nagsusulat. Kinukuha na yung picture. Ewan ko lang kung binabasa yung picture. Uso ngayon, isang click lang eh. Masipag tayo mag-post sa Facebook. Sana masipag talaga magbasa ng Bible. Baka naman, nagpapaagal na ka lang sa Facebook eh. Para masabing spiritual tayo sa Facebook. Baka nga, Facebook lang eh. Facebook. The Word of God seldom blesses you. Madali pong malaman. Pag may quiet time po ba kayo, nabibless pa kayo pag nakikinig kayo ng salita ng Diyos o hindi na?
May epekto pa ba sa'yo ang salita ng Diyos? When was the last time you open your Bible, you are in tears, umiiyak ka, and you are excited? Yun pala, tandaan, you are a healthy Christian. But kung dumating ang panahon, hindi mo na kayang ibukas ang Bible mo, ibig sabihin, something is wrong. Pag dumating ang panahon, ito pa, ang pagdalo sa church ay obligasyon. It is a sign something is wrong with your spirituality. Pag dumating ang panahon, ang pagpipray ay obligasyon. Ibig sabihin, something is wrong. Because when you are in love with God, hindi obligasyon yan. Privilege yan. Say amen. Tayo po ay nagbukas ng prayer meeting last year. Amazing challenge, 1:30 dito sa lugar na to. Ay nako, hirap ko mag-prayer meeting ng 1:30. Nagsimula po kami. Dito lang ang dumadalo hanggang dito. Natutuwa na ako. Aba, ngayon ho ang dumadalo hanggang doon. Kaya kung dadalo ko mamaya, baka doon ka sa itaas, palapakan niya po natin ang Lord. Excited to pray. That is 1:30 in the afternoon. Mas masarap matulog at magpasyal. And we never force people to come. At alam niyo, pag 1:15, 1:20, nakaupo ako sa likod, tingin po kayo kay Pastor, nararamdaman ko na po yung anointing ng Diyos. Pagtatayo ako ng pulpito sa prayer meeting, mas excited niya ako sa prayer meeting eh. Alam niyo po kung bakit? Lahat ng pupunta ng prayer meeting, yung may hunger lang sa Diyos. Hindi sila pupunta doon kung wala silang hunger. They will come because there is hunger in their heart. Eh, ganun po ang Diyos. So when the people come, sabi nila, bakit? Tinanong pa ang Lord, sabi ko, Lord, bakit kakaiba ang pagkilos mo sa prayer meeting? Yung sabi ng Lord, lahat na nakaupo rito sa prayer meeting may hunger. I simply reward them. I-reward ng Diyos sa mga taong naghahanap sa Kanya. Palapakan ko kaya ako mamaya. Pinag-medya po yan. Wala akong pilitan yan. Makita ko sana kayo mamaya. Madaling malaman pagka yung prayer at saka Word of God, hindi na bahagi ng buhay. Ako po ay got born again way back in dekada 80. Ang pinaka-importanting teaching sa Arroyo, quiet time. Ibig sabihin ng quiet time, you invest yung pinaka-importanting oras mo in the presence of God. So early in the morning, 5 in the morning, gising na po ako and I seek God. I open my Bible. I spend time reading. Hanggang ngayon dala-dala ko yun. After 33 years na ako pastor, dala-dala ko pa rin ngayon yun. Medyo nakakaedad na ako. Yung dating alas 5, alas 3 na ngayon. Maiksi na tulog mo. Wala, pag nakakaedad ka na, pag 40 ka na pala, maiksi na yung tulog mo. Natututo ka tuloy magsinungaling sa edad. Kidding aside, but you spend more time with the Lord. Hindi dapat obligasyon eh. Dapat ginagawa mo ang isang bagay dahil mahal mo ang Lord. Punta po tayo sa ikatlo. Isip po ba kayo? 15 more minutes. Basa ko. 1, 2, 3. Maganda uyak kung sabay-sabay. Pakiulit po. 1, 2, 3. Yun po ang problema. Madaling malaman pag palayo na tayo sa Diyos, ang concern natin puro panlabas. We talk a lot about the outside appearance. Sabi ng Lord, you rend not your garment, you rend your heart. Sabi ng Panginoon sa Matthew 23, verse 26, sabi ng Lord sa mga Pariseo, sabi ng Lord, nililinis niyo yung panlabas. Pinapabayaan yung bulok yung loob. Yun ang nagiging problema ng Kristiyano pag tumatagal. Napapanatili natin maganda yung panlabas. Pero tanong ko sa yung totoong kondisyon na may kaluluwa sa Diyos. Madali yung makadaya ang panlabas. When you become negligent of your heart's true condition, ibig sabihin something is wrong. Pag napabayaan mo na yung totoong kondisyon ng puso. God measures us at the heart level. Pagkasabi ko, heart level. External, wala mo yan, cosmetic yan eh. Ang panlabas ay daling pagandahin. Ang talagang mahirap iayos, alam niyo kung ano, yung panloob, yung puso, yan ang mahirap iayos. Pero pag naiayos mo na yan, madali na hong iayos yung panlabas. Say amen. This is at the heart. That is the problem. Most of the time, yung mga problema natin, yung maling pagsasalita, maling pag-isip,
Nagmumula yun sa maling puso eh. The danger is that yung ating self-examination nagiging less frequent. Basic po itong tinuturo ko. I don't like to apologize. Nilagay ito ng Lord sa heart ko. At madali pong malaman pagka hindi talaga malalim na yung pagmamahal natin sa Diyos. Mas interesado tayo sa sinasabi ng tao. Bakit? Kasi nga, opinion ng tao at approval ng tao ang importante sa atin. So, we try to pull people. Gusto natin silang dayain na we are spiritual. Externally, we can pull all people most of the time. But ang tanong ko, how about God? Kaya mong dayain ng Diyos? Can you pull God? Kaya ko bang dayain ng Diyos? Kaya di ba akong magkunwari? Ang sagot, never. Ang pinaka-importante sa isang healthy Christian is the condition of his heart. Isang po. Pang-apat, another symptoms or sign of a backslidden heart. Pakibasa po. 1, 2, 3. When your passion and zeal for spiritual work decline. Tatanungin ko kayo, masaya po ba kayo nung gumising kayo ngayong umaga na linggo? Masaya po ba kayo ngayon dito? Humitinga ho kayo? Siguro tatanong ko, Pastor, mahalaga ba sa Diyos na masaya? Mahalaga po sa Diyos. Psalms 100 verse 2. Sabi po doon, come before Him, sing and serve the Lord with gladness. Pakisabi nga po sa katabi mo, serve the Lord with gladness. You see? Mahalaga sa Diyos, you serve Him with gladness. Pag nawala na yung gladness, obligasyon mo na lang yung ginagawa mo. Doon po nag-uugat lahat. Since, pag nawala na po, alam niyo, pag masaya po tayo, nag-reflect po doon yung relasyon natin sa Diyos. When the heart is backslidden, it's easy na malaman, hindi ka masaya. Naglilingkod, puro ka reklamo. You keep on talking. Lahat ng buka ng bibig mo, reklamo. Yan po ang naging sakit ng mga Israelites. Hindi po dahil kulang sila ng pagpapala. They always complain. They complain and complain and complain. Maski po sa Malakay, narinig ng Diyos, sabi nila, makapapagod naman maglingkod sa Diyos. Tumingin po kayo kay Pastor Joey. It's a reality. Totoo naman, mapapagod ka. But along the way, nung nagsisimula ka sa Diyos, hindi nakapapagod ang maglingkod. Tama po ba? Pribilehiyo. Sabi mo, it's a privilege to serve God. It's a privilege to be called by God. But along the way, dahil lumalamig ka na sa Lord, ang maglingkod sa Diyos ay bigat. Kaya symptoms mo yun eh. Panglima ho, I hope you're still there. 5, pakibasa po, I'm almost there. When a person becomes more and more, wala nang mahalaga sa'yo kundi yung gusto mo. Ang awit mo na, I did it my way. It's all about you. It's about your will. Madali mo malaman eh. Nung bago kang Kristiyano, sabi mo, Lord, ang pinakamahalaga sa akin yung kalooban mo. Ang pinaka-importante sa akin, magawa ko yung gusto mo. Period. Pero along the way, iba na. Sabi mo, kung ano magpapasaya sa akin, yan na lang. You're not even thinking kung yung ginagawa mo, magiging masaya ang Diyos. Because when you are backslider in the heart, ang concern mo basta magpapasaya sa'yo. Regardless mali, regardless makasasakit ka. Kasi ang gusto mo masaya. Because the heart ay malayo sa Diyos. Hindi po ganon ang puso ng totoong malalim na sagot. Pang-anim, basic lang po ito. 6, pakibasa po ang pang-anim. When you can, pakilakasan po, 1, 2, 3. Maganda ho kung sabay-sabay. Yung kaya mong magkasala, mabuhay sa kasalanan at hindi ka nababother. Hindi ka man lang nakonsensya. Yun lang ang ibig sabihin. Alam niyo po ang conscience natin. Ang purpose, the purpose of the conscience is to make us uncomfortable before God. Kaya kung tayo nagkakasala at naramdaman mo hindi ka komportable, ibig sabihin baka yung conscience mo still alive. Pero pag ikaw nagkakasala, okay lang na ginagawa mo yun. Ang konsensya nyo nagiging defiled. Pag sabi mo, defiled. Pag sabi ko, corrupt.
Makita natin, Titus 1:15. Sabi doon, sabi ng Titus, to the pure, all things are pure. But to those who are defiled. Bakit na-defiled? Yung conscience. Kasi nga, alam mong mali, ginagawa mo, we tolerate our sins. We sin. And we refuse to acknowledge na mali. Ginagawa mo, paulit-ulit, yung konsensya mo, hindi na kumikibo. Kaya si David, nung siya'y magkasala, mataas yung conviction. Hindi po nung siya'y mangalon niya, nung siya'y gumawa ng mali, hindi po nawawala sa isip niya yun. Sabi ni David, the sin I committed, nasa isip ko at alaala. Hindi mabakbak sa isip ko yung nagawa ko. Bakit? Mataas po yung kanyang conviction. Pag naalala mo, nalulungkot ka. Sabi mo, Lord, naipahiya kita. Ba't ko nagawa yun? Many years ago, may ginawa akong kasalanan ng mga kapatid ni Joseph. Pinagbili nila si Joseph, walang nakaalam. Pero pagkalipas ng 13 years, yung conscience nila na bothered. Patunayan mo, Pastor. Genesis 41:25 or 21. In this verse, I would like to see this. Hindi na po maganda yung nangyayari. 22. 43 ba ang sabi ko? 42. 42:21. 42:21. And they said to one another, we are truly guilty concerning our... Tingin po kayo kay Pastor, nung sila'y nahihirapan na at nakakulong, naalala nila yung ginawa nilang masama kay Joseph. Sabi nila, naalala ko tuloy yung ginawa ko. Nagmamakaawa si Joseph, wala tayong ginagawa. Eto tayo ngayon. Tumingin po tayo kay Pastor. Hahabulin ka ng mali na ginawa mo na hindi ka nag-repent at itinama. Bakit? Kasi pag pangit na nangyayari, sabi mo kaya siguro ito nangyari dahil dun sa mga dating mga pinagagawa ko. And you're bothered now with your conscience. Hindi po pwedeng babaliwalain natin yung ating konsensya. Ang problema sa atin, we still confess our sin. And we sin. And we cry. And yet, wala tayong ginawa para itama yung mali natin. Tagal ko ng pastor, I have seen people weeping in the service. Inuuntog pa yung sarili. Paglabas yun din sila. It's all emotional. There is no repentance. 7. When there is no, pakibasa po, no music in your soul, no song in your heart. Madali yung malaman. Nung si David ay magkasala, nangalo niya po si David. Ang isa po sa nawala kay David, verse 10, Psalms 51 verse 10. Nawala po ang kanyang joy. Pagkasabi po, joy. Kaya sabi niya, restore, create in me a clean heart, and renew a right spirit within me. Verse 7, sabi niya doon, restore to me the joy of thy salvation. Tingnan niyo po, nawala yung joy ni David. Hindi totoo na ang taong nabubuhay sa kasalanan ay masaya. Tumingin po kayo, huwag po kayo magpadaya doon. Yung nakikita mong nabubuhay sa kasalanan, hindi po yun masaya. And never na pwede kang maging masaya. Ang unang mawawala sa iyo when you are in sin, mawawala ang yung joy. Verse 15, anong nawala kay David? Nawala ang kanyang awit. Kaya sabi niya, pakibasa po, open my lips. Tingin po kay Pastor, si David yan ay pastorya. Laging may awit sa Diyos. Pero tanong, bakit wala siyang awit ngayon? Mali ang relasyon niya sa Diyos eh. Until na i-confess niya yung kasalanan niya at nagre-repent siya. Kumusta po ang inyong awit? Matamis po ba? Bumabalong ba yung pagsamba sa puso mo? O dumating yung panahon na sabi mo, dry na dry. Marlon, come up here. Come here. Dumating yung panahon na sa church ka, sabi mo, nasaan na yung awit? Nasaan na yung galak ng awit ko? Nasaan na yung saya ko na umawit sa Panginoon? Maybe ang problema talaga, nagka-problema yung puso. Sabi ni David, open my lips and my mouth, and I will declare your praise. Natatakot po ako pag nawawala yung awit. Kasi po kayo always loves to sing. Pag-gising ko po sa umaga, pag hindi ako makaawit, sasalang ko po yung mga paborito kong awit. Kukuhanin ko po yung gitara ko. I always sasabihin ko, Lord, bago ako manalangin,
Ito pong simula ng taon, may isang song with you, just song, it's an old song. Unang fasting ng mga workers, Friday, evening, pinakikinggan ko yung awit. Sabi ko, this song is good. Then, Saturday morning, pinakikinggan ko yung awit. It's good. So, pagdating ko sa fasting, sabi ko kay Marlon, gusto kong awitin itong kantang to. Sabi ko kay Joanne, I want you to sing this song. At alam niyo, anong buwan na ngayon? Anong buwan na ngayon? Ito nga, June. 6 na buwan na. Ito pa rin ang awit na gusto kong awitin. Then, one morning, I realized, tingin po kayo, this is the language of hunger. Pakisabi mo, hunger. Yung mga inaawit mo, yun na expression ng hunger mo sa Diyos. Tingnan mo, kantahin mo natin sandali bago ako mag-close. Faithful, you're my God. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. The light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Will you sing with me now? Lord, I live to worship you. Feel it in your spirit. Attract the anointing. Nothing could ever take your place, my precious. It's about Jesus. It's about Him. And who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Sabihin, nakakita mo ba kayo ng timba na walang laman, say amen, na umaapaw ang tubig? Story, wala kang laman eh. Paano maapaw ang tubig? Tingnan niyo po, tingin kayo kay pastor. Paano babalong ang awit at pagsamba? Ay tuyong-tuyo ang puso mo sa Diyos. Are you listening? May kausap mo ba ako? Paano babalong ang pagsamba? Walang babalong! Tuyo ang iyong puso at relasyon sa Diyos. Nawala na yung awit mo. Because this heart is empty. Sabi mo, nasaan na yung dati? Papasok pa lang ako rito. And I pray today na muling bumalong sa puso natin yung pagsamba sa Diyos. Sino po ang gusto i-restore ng Diyos ang kanyang awit? We sing the verse, the first verse. The first verse is very good. Ganito po yung unang verse. Basic song. Awitin natin yung unang verse. Kayo po. Savior, my soul, I confide in you. I love this. In you I find my peace. My comfort when I'm weak. Sandali, Myron. Tuturo si Erin sa first service kanina po. I was there at the back. I was standing at the side. And the Lord, Holy Spirit, whisper, kaya mo bang magtiwala sa akin? I was surprised. Sabi ko, Lord, sinasabi mo ba ito sa akin o para sa congregation? Tumingin po kayo. Marahil nasa mabigat kayong problema at ang tanong ko, kaya mo bang magtiwala sa Kanya? Marahil ang feeling nyo, naaapi kayo, agrabyado kayo. Ang tanong ko, naniniwala ba kayo? At kaya nyo magtiwala sa anumang sitwasyon na naroon kayo ngayon? Can I trust? Can I really trust God? Pag minsan po ang feeling natin parang nalilit ang Diyos, parang sabi niya, God is not doing anything at all. We're tempted to take matters on our own hands, you know. Nakakalimutan mo na, sabi na, Lord, anak, may tinuturo lang ako, wait ka lang. Pakisabi niya po sa katabi mo, wait ka lang.
Pag may time, late ka na, hintay ka. Sometimes, naiinip tayo eh. Nature natin eh. Awitin natin yung unang linya. Magkuklose na po ako. Pakisabi sa katabi mo, malapit na siyang matapos. Kaya para lang sumaya kayo. Savior of my soul. I love this. I confide. Pwede kung katabi niyo po yung asawa niyo o anak niyo, hawakan niyo po yung kamay niya. Kung katabihan niyo yung asawa niyo yan, baka mamaya nagkamali kayo ng dampot eh. Please, when I'm weak, I trust in you to soar in raging seas. Ang message pa po, faithful you're my God. Faithful you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Holy Spirit. The Spirit is touching the place. Feel free to worship. Lord, I need to. Bring it, Marlon. Feel free to worship. Nothing could ever take your place, my precious Savior. Say this, I cannot bless you, church. Wala po akong kakayanan to do that. But the Holy Spirit can. He can touch you wherever you're hurting today. Kaya niya po kayong abutin. Maybe you are in the second floor. Nandiyan kayo sa likod. Nandiyan kayo sa gilid. Ang alam ko lang, hindi siya nalilimitahan. 5 things as I close. Ayoko pong i-miss to. Pinaghirapan ko po yung sermon na to eh. 1. Paano tayo ma-restore from a backsliding spirit? Confess and admit. Aminin mo. Napabayaan ko siguro ang relasyon ko sa Diyos. Mas malamig ako ngayon. Napabayaan ko yung Word of God. Napabayaan ko yung pagsama. Lord, I acknowledge mali ako. The first step is to admit our spiritual condition. Mahirap aminin, hindi mo kayang itama yung daan mo pag hindi mo inaamin na naligaw ka. Are you there? Until sabihin mo, mali itong tinataka ko. I should be there. Should be, ganun po dapat eh. I need to admit, napabayaan ko ang aking prayer life. Napabayaan ko yung pamilya ko. Napabayaan ko yung pagbubulay, pagdalo, naging busy ako. There's nothing wrong with that. Sabi ng Lord, gusto ko yung sabi ng Panginoon eh. Sabi ng Lord, only acknowledge your iniquity. Masarap pong pakinggan yun eh. Tingin ko kayo kay Pastor. Sabi ng Lord, aminin mo lang. Sabihin mo lang. Panginoon, nagawa ko ito. Masakit kita. I have sinned. Sorry. 2. Repent. Repentance. Pastor, born again na tayo. Yun nga ho, maling teaching yung mga naririnig ko eh. Hindi na dapat mag-repent kasi born again na. Minsan ka lang magre-repent. Come on! Hindi yun ang tinuturo ng Bible ko. In the book of Revelation, mga Kristiyano yung kausap doon. At ang sabi ng Lord sa Church of Ephesus, repent, pakita natin. Hindi po ako nag-iimbento. Ang kausap dito, Kristiyano. Pero may mga nagtuturo, you don't need to repent. Sakop na ng dugo ni Jesus yan. Ang sabi ng Bible ko, para mapatawad, you need to confess. Say Amen! You need to admit. Paano ka patatawarin ng Diyos? Hindi mo naman inaming mali yung ginawa mo. Revelation 2 verse 5. Nasabi doon, remember therefore where you have fallen. Basa po. Repent. Sino po kausap? Kristiyano. Verse 16. Sabi po doon,
repent. Or else, meron pang if eh. Merong sabi niya, kung hindi, I will come quickly. You see, you repent. Hindi lang po sa unbeliever ang repentance. Minsan ang Kristiyano, kailangan din mag-repent at baguhin yung buhay. Say Amen. 3. Another verse. Stay there. Chapter 3, verse 3. The same verse, chapter 3. Again, remember therefore how you have received and heard. Hold fast and Kristiyano ang kausap eh. Hindi unbeliever. Verse 19. Ang sabi ng Lord dyan, as many as I love, I rebuke. And tapos sabi ng Lord, be serious and repent. Mag-repent. Ang ibig sabihin ng repentance, inamin mong mali. And then itatama mo yung mali mo. Kaya tingnan niyo po yung outline. Hindi pa pwede sabihin mo, Lord, mali ito. At doon ka pa rin lalakad. Hindi ganun. You change your direction. You turn around and you follow God once again. So, mali ito, Lord eh. Tapos bukas doon ka pa rin. Mali ito, Lord eh. Sorry. That is not repentance. True repentance ay 100 no. Tinanikuran mo yung mali mo. 3. Believe that God will receive you. Believe me, tatanggapin po kayo ng Diyos. Sabi ng Lord, I will love them freely. Do not doubt. Do not let your doubt and guilt hold you back. 4. Renew your commitment. Handa niyo bang i-renew ang commitment niyo? 3 times tinanong ng Lord si Peter. Sabi ni Peter, do you love me? Sabi ng Lord kay Peter. 3 times God, the Lord spoke to Peter. At ang tanong niya, do you love me? At sinasabi ni Peter, yes, Lord, I love you. Today, may I ask you to renew your commitment. Muli mong sabihin, Lord, maglilingkod ulit ako sa iyo. Mamahalin ulit kita. I wanna hear namin. Palapakan po natin ang Lord para dyan. Last, and then release. Pakisabi sa katabi mo, ask God to heal you today. Pag nagbabackslide po tayo, nasusugatan tayo eh. Tingin po kayo kay Pastor, walang nabuhay sa kasalanan na hindi mo sinugatan ang sarili mo. When we are in backsliding, sinasaktan mo yung sarili mo. Kaya sabi ng Lord, I will heal your backsliding. I pray that the Lord will heal us today. Tumayo mo tayong lahat. Ready na ho ba kayo to be healed? Faithful, you're my God. You're the glory. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Pakitaas po ang kamay. Lord, I live to worship you. I-restore mo po ang aming awit. I-restore mo po ang apoy ng pagmamahal namin sa inyo. Gaya nung dati, Panginoon. Restore mo ang aming first love. Restore and heal us, Lord. Pakitaas mo ang kamay. Tell Him more. Lord, I need to honor you. And I long to bring. Just take me higher, oh Lord. Bibigyan ko po kayo ng ilang saglit na yumuko. I-renew nyo ang commitment nyo sa Panginoon. Renew your commitment. Promise again to love Him and serve Him. Promise the Lord na paglilingkuran nyo siya. Again, love Him. The time to be restored is time. Ito na ho yung now, the time to be restored. Pero bago po natin awitin ito, kung
katabi niyo po yung asawa niyo, hawakan niyo po yung kamay. And also pray. Minsan, alam niyo, papagawa ko yung church ng pinagpapastoran ng misis ko 20 years ago, bago yun eh. After 20 years, luma na. Araw-araw nandun po ako, tinitingnan ko yung ginagagawa. Nakita ko hong nabulok yung bintana. Nakikita kong nabulok yung pader. You know, anong mensahe ng Lord sa akin? Ano bang bagay pag pinabayaan mo, unti-unting nag-deteriorate? Anything. Ano bang gamit? Ano bang relasyon? Dapat you cherish you. Kailangan talagang, ganun din sa Diyos. Hindi mo pwedeng pabayaan ang prayer life mo at maalam. Hindi pa pwede. At sabi ko sa misis ko, sabi ko, ano mo, darling, itong refleksyon ng building ay refleksyon din ng spiritualidad. Pag hindi mo minintain, we need to be restored. Maski minsan ng mga mag-asawa, may time na kailangan i-restore ang pagmamahal, nasasaktan, nasusugatan, maski ang pamilya. I pray that today, I just want to obey the Spirit today. Makinig po kayo mabuti, please. Ang move ng Holy Spirit sa pagkakataong ito, please, listen up, lahat po kayo. It's restoring more on the relationships. That is the move of the Spirit this point in time. Ang relasyon ng mag-asawa, ang relasyon ng ama at anak. This is the move of the Lord. Ang relasyon ng ina sa kanyang anak. The move of the Spirit is more on restoration. So this time, this is very powerful, this is prophetic. Gusto ko pong lumapit ang mga anak na lalaki sa tatay nila kung na narito and just be reconciled, give them a big hug. Ang mga anak na babae, kung narito po yung nanay, malapitan mo siya and just give them a big hug. Allow the spirit of the restoration to come to this place today. Tatawagin ko po yung I know we don't have the time, but I wish we could do it more. Lapitan mo po yung nanay mo. Lapitan mo yun. The Lord is about to restore the church. And restoration po yan. Yan ang move ng Spirit. The time to be restored is time. This is now. This is the time to be restored. Let's sing this song. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Isang beses pa. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran. Ito po ang oras to be restored, to be healed. Pakitaas po ang kamay. Again, we surrender. Pakilakasan niya po! Panginoon, Jesus, magkain ka. Sa buhay ko, Panginoon, Jesus, magkain ka.
Lord. We ask you, Lord. Ibigyan ko po kayo ng saglit na yuko. Panalangin, tatawagin ko po mga ushers na magkakaroon tayo ng Holy Communion. Father God, thank you for this message. We repent from all the sin we committed, prayerlessness, the sin na nagawa namin, the sin na maaaring tinatago namin. We ask you to forgive our sins and cleanse us from evil. Thank you for the gift of repentance. Give us the grace to repent. Bigyan rin kami ng lakas, biyaya na maitama namin ang aming mali. Tulungan mong maging mabuti pa kaming asawa, anak, kapatid, lingkod mo. Transform us, Lord. And restore the fire, our personal. Restore niyo po yung pagmamahal namin sa inyo. Dadako po tayo sa Holy Communion. Isa sa a powerful na gesture po ito. Alam natin bakit tayo nagko-communion. Dalawa lang po ang ordinansa. Water baptism, Holy Communion. We always remember, commemorate the death, the resurrection of Jesus Christ. Nakapokus sa kanyang kamatayan. Binayaran niya yung ating mga kasalanan, tinigis niya yung kanyang dugo. Yun po yun eh. Siya muling nabuhay. Ito po yung confession, pinaka-most powerful. I'll be honest with you. I pray any spirit of backsliding spirit to be lifted sa puso natin. Bumalik tayo dun sa basic teaching ng gospel. Siya'y namatay, dinibing at muling nabuhay. Ganun lang kasimple. At maglilingkod tayo sa Jesus na ito. Yumuupo tayo. Salamat po sa katotohanan na ibinigay niyo inyong anak at namatay dahil sa aming kasalanan. Allow us to receive ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo, kagalingan, kalakasan, kalayaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hawakan niyo pong tinapay at juice. Huwag niyo munang kanin. Sabay-sabay po tayo magpapartik at maya-maya. Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, come. Oh, yes, oh God. Yes. Oh, kakashaka na babababashanda. Oh. Oh, Lord. I surrender to you. I surrender to you. My Jesus, you are my Lord. You are my God. Ooh. Pakidistribute po ang tinapay. Allow the Spirit to touch the place. Allow the Spirit to touch the place. Hawakan niyo po yung tinapay, choose. Pagkaroon po kayo ng moment ng prayer, maybe healing for your family, restoration. Just gamitin niyo po yung pagkakataon niyo na i-avail ang mga benepisyo ng krus, kagalingan, kapatawaran, kalayaan. Yan po mga benepisyo eh. Ginawa na ng Panginoon yan. Hindi po yan inyo hanggat hindi nyo inaangkin. Healing, forgiveness, binigay po yan ng Panginoon sa inyo. Receive this today, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, and all things that surrounds become shadow,
joy of reaching your heart. Ibinalik na po ng Diyos ang inyong kagalakan. Even our desire to do His will. And all things that surround. Worship the Lord the way you wanted to. Just worship everywhere. And I worship you. You don't need a worship leader to worship. Worship. Restore. Heal. One more time. Allow the Lord to heal you and restore you as you worship in His presence. Be healed. Be restored. Be restored, be healed. Panginoon, panaluhin mo ang kagalingan sa kanilang kaisipan. Panaluhin mo ang kagalingan sa kanilang katawan, sa kanilang kaluluwa. Let there be healing. Let there be restoration of relationship. Let there be healing, complete health, and restoration. Pwede mo ba mas malakas mula sa isang pusong pinano at nagmamahal sa Panginoon? Everywhere! I worship you. I worship you, my God. I worship you. The reason you worship you, God Almighty. You worship you, Lord Jesus. Oh, Holy Spirit, touch this place. Release healing and restoration. Is the word. Hawakan niyo po ang tinapay. Bibigyan ko po kayo ng oras na manalangin for healing and restoration para sa inyong pamilya. Lord, restore health and strength sa bawat pamilya, kalusugan, kagalingan at kalakasan sa mga pamilya. Allow us to enjoy health where you are the healing God. Allow us to enjoy, Lord, ang kagalingan galing sa inyo sa bawat tahanan. Banggitin niyo po ang kagalingan sa asawa niyo, anak, kapatid, pamilya. Magbanggit po kayo ng mabubuting bagay sa inyong tahanan. Lord, inaangking ko ang health and healing, kalakasan, mahabang buhay, prosperity para sa buong kongregasyon ito. We will enjoy health. Thank you, Lord. Kanin po natin ang tinapay. Lord, inaangkin namin ang iyong proteksyon. Takpan niyo kami ng iyong mabulang dugo. Inaangkin ko po, when the enemy comes in like a blood, the Spirit of the Lord will raise up a standard against him. Inaangkin po namin, no weapon that is formed against your people shall prosper. Inaangkin po namin, the devil cannot cross even the bloodline. We are protected by your blood. Inaangkin po namin, ikaw ang aming kublihan. Ikaw ang aming proteksyon. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming Diyos na sa aming mag-iingat. You will preserve our coming in and coming out. Inaangkin ko po
ang inyong mga anak mag-i-enjoy ng inyong protection. The devil even cannot cross the line, hindi siya makakatabi man lang at makakadaitin. Ingatan mo ang mga relasyon, ang mga kabuhayan ng inyong mga anak. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos. Inumin po natin ang Diyos. Thank you, Lord. Wow. Malakas na palakpak nga po sa tayo. Restore, heal. Pakitaas mong kamay. Bless the congregation. Father God, salamat. Ni-restore mo ang aming lakas. Nilinis mo ang aming buhay. Pinalaya mo kami. Ibinalik mo ang aming alaw. Binalik mo ang aming awit. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagkatag po. Lord, I pray the yoke, even the spirit of backsliding to be lifted. Ang anumang panlalamig sa paglilingkod sa Diyos, Lord, I pray it would be lifted and broken. In Jesus' name, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, say Amen. Pakisabi po, kung iba po sa akin dito, pumunta po kayo rito ang spirit nyo, gusto nyo nang mag-quit, pakisabi po sa katabi mo, see you at the finish line. Magandang umaga po, I love you, good afternoon.